Okay, humihiling po ako na bawat isa sa atin ay tumayo. Stand up po tayo sa paggalang po ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Isang verse lang po tayo. Proverbs chapter 22 verse 6. Proverbs chapter 22 verse 6, dahil nasa discipleship po tayo ng mga preaching series po tayo about discipleship, kahalagahan ng discipleship, bakit, kailan, saan dapat mag-discipleship, diba? Paano, etc. etc. So dito po, Proverbs chapter 22 verse 6, lahat po tayo ay magbasa ng sabay-sabay. Let's read. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Let's pray. Lord, pinagdarasal po namin, dahil alam po namin ikaw po ang pinanggagalingan ng lahat ng lakas. Naway Lord, bigyan niyo po kami ng lakas sa aming isip na maging matalino sa pakikinig ng inyong salita, maintindihan po namin ang inyong mensahe. We also pray din, Lord, yung aming tenga magamit namin sa pakikinig lamang sa inyo, ang aming mata hindi pipigit, hindi aantok at hindi titingin saan-saan kundi sa inyong Bible at kung saan dapat tumingin habang may nagpipreach. We also pray din, Lord, ang aming bibig ay gagamitin lang namin sa pag-amen at pagsagot po sa mga katanungan kung mayroong tanong. And we pray, Lord, yung aming isip ay hindi kung saan-saan po napupunta, kundi nakatuon sa inyo ang aming katawan po, Lord. And maging attentive, hindi antukin, at maging gising na gising po para sa pakikinig na inyong salita. Lord, gabayan niyo po ang aking isip, ang aking dila sa pagturo na inyong salita. And Lord, hindi po ako aasa sa aking talino, ni sa aking damdamin, kundi lagi po sa inyong kapangyarihan sa pamamagitan ng inyong katauhan na Diyos banal na Espiritu, Lord. And I pray, hindi po ako mapansin, kundi inyong salita, pagkat lahat po ng kabutihan ay galing sa inyo at ako ay lamang ay gamit. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Upo po tayo. So dito, pag nakita niyo na po sa Proverbs chapter 22 verse 6. Proverbs chapter 22 verse 6. Okay? Proverbs chapter 22 verse 6, sabi, train up a child. Sabi, but discipleship, train up a child ang pinag-uusapan natin. Okay? Kasi, katulad ng isang bata, sabi ng Panginoon, katulad sa pinasa natin sa Matthew, dapat yung isip natin pagdating sa pagtuturo ng Panginoon ay parang batang inosente. Na gustong-gusto natin pakinggan yung salita ng Panginoon. At pagbago po ay ang Kristiyano, ganun din po. Pagbago kang Kristiyano, syempre para kang baby. May nakalagay doon sa isang sulat ni Pablo, para kayong newborn babes at kailangan nyo gatas muna. Ibig sabihin ng babes po ay baby. Okay? Hindi pwedeng malalalim na todo na turo ng salita ng Diyos. Kaya po ito, halos itong mga bagay na ito tuwing Wednesday natin pinag-aaralan, ni-skip po muna natin yung paborito nyo po sa Revelation, yung mga darating na mga bagay-bagay kasi ang hirap po talagang pag-aralan. Pero ito po, tinutuon po tayo ng Panginoon dito sa discipleship. Ay ito po, bakit? Kasi kailangan po. Paano po i-train? Saan ba yung training? Pag kayo po ay gusto maging magaling na basketball player, dapat may training kayo. Okay? Ang training nyo po doon, kadalasan, dapat marunong kayo mag-dribble, tuturuan kayo mag-shoot ng tama, yung resistensya nyo papalakasin. Ganon din po, bakit kayo nag-aaral? Para matraining kayo magkaroon ng mabuting pamumuhay. Either kung kayo po ay magaling sa negosyo o magaling na kasamahan sa trabaho. Kayo yung tumutulong sa may negosyo. Kasi pag nakikipagtrabaho ka, hindi dahil sa sahod lamang kasi gusto mo umangat, yung taong may hawak o may-ari ng negosyo na yun. Okay? Hindi pera lagi yung iniisip natin. Siyempre, nandoon na rin dahil sinabi ng Panginoon, kaya tayo may negosyo at trabaho kasi kailangan natin ng magtrabaho para tayo ay makakain, magkaroon po ng damit at yung sisilungan po natin. Ito mga wifi natin, mga cellphone natin, bonus na po yan. Okay? Yung tubig natin na hindi na tayo umiigib,
simula sa ilog o sa sapa, bonus na po yan na meron tayo dyan. Na meron tayong, dito sa Pampanga, medyo nagbobomba pa tayo. Okay, namimili pa. Diba? Pero minsan, kita ko kayo ha. Okay, makinig. Okay? Makinig. So, ganun po. Ba't kayo nag-aaral? Ulit, para sa inyong kinabukasan. Pero sana yung pinaka-importante, bakit kayo nag-aaral? Para sana mabasa ko rin po yung salita ng Diyos kasi mahal ko yung Diyos. Gusto ko malaman kung ano yung kagustuhan ng Diyos. Kasi isa sa pinakamaganda sa pag-aaral, makapagbasa kayo. Saan nyo gagamitin muna yung pagbabasa? Sana sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Ang galing-galing nyo sa ulo ng kunyari, ang galing-galing nyo, kabisado nyo yung periodic table. Ang galing-galing nyo sa math, o kaya kabisado nyo yung history. Pero yung tungkol sa Diyos, hindi. Ngayon, sa aming kalalakihan, nakatuto kami sa NBA. Kanina, panalo yung Minnesota. Wala naman ako kinakampihan kasi natutuwa ako sa pareha sa team. Medyo bias lang ako sa Minnesota kasi ano doon si Anthony Edwards na batang player. Pero sa totoo lang, mas gusto ko si Luka eh. Okay? Si Luka Doncic kasi natutuwa akong pumasa yung tao na yun eh. Minsan mabilis ko minsan bigla mo pabagal. Ang galing-galing mamasa. Tsaka si Kyrie Irving, ang galing na parang ano yun eh. Acrobatic tumira yun eh. Galing bumali eh. Pero di ba tingnan nyo doon, kahit kasi sabi sa, di ba, kinikilala na ng kalalakihan, o yung galing nito ni Kyrie Irving, kilala nyo yung stats niya, yung birthday niya, pero tungkol sa Diyos, hindi natin kilala, nakakalungkot pag ganun. Eh, dapat mas kilala natin yung Diyos kaysa sa ibang tao. Kasi pag mahal na mahal mo yung tao, alam na alam mo kung ano yung birthday niya, alam na alam mo kung ano yung gusto niya, alam na alam mo kung ano yung mga ayaw na kasi ayaw mo magalit sa'yo. So, lalo na yung Panginoon. Okay? So, yun po. Training tayo. Bakit tayo nag-aaral? Makapagbasa, makapagtrabaho. Pero sana isa sa unang goal ninyo, malaman nyo yung gusto ng Diyos. Okay? So, aside pa sa mga ibang training, ano ba yung mga kagustuhan ninyo? Kababayan siguro sa volleyball. Kahit kalalakihan. Kasi mas sikat na nga sa Pilipinas yung panonood ng volleyball kaysa PBA. Sa totoo lang. Diba? Mas sikat pa nga ating PBA ngayon eh. Dahil nakakatawa talaga manood. Lalo pag Pampanga, nanonood talaga ako ng Pampanga eh. So nga, hindi ko na maabutan dahil hindi ko na alam sa Facebook panonood tayo ng PBA live eh. Mahal ni ka, hindi ko yung basketball league. PBL pala. Okay? So yung mga bagay na so. Now, ano yung ibig sabihin? Training up a child. Ito yung pinakamismong title ng ating pag-aaralan. Training up a child. Okay? So, una, let's say, physically, bata. Bata, baby pa lang. Nabigyan ng train up a child. Pag tinagalog dito, turuan mo yung bata kung paano siya dapat tumungo. The way you should go, paano tumungo, paano siya dapat mabuhay. Para kapag siya lumaki, hindi siya lalayo doon sa 18 training. So, ano unang ibig sabihin ng train up? Okay, sa Hebrew po, ibig sabihin ng train up, hindi ko rin sabihin ko yung Hebrew word. Alam niyo ibig sabihin ng Hebrew word ay paano sabihin sa Hebrew? Hindi ko alam paano ibigasin ha. Pero dito nakalagay, parang tiyanak. Di ba? Kanak. Gawagay. Kasi pag narinig niyo yung mga Arabo tsaka Hudyo magsalita, may parang kala mo dudura eh. Dadaha, kanak. Parang ganyan. O kanak. Okay? Ang ibig sabihin ng train is to train mo, i-dedicate mo. Dedicate, ano ba yung sabihin? Pag may dedicate, kasi hindi na uso yung radyo doon sa inyo noon eh. Noon kasi nung bata ako, ay gusto ko po, hello Mr. DJ, gusto ko po i-dedicate yung kanta na ito. Pwede mag-request, i-dedicate ko yung kanta na ito sa crush. Dedicate, ibig sabihin ng mga bagay yan. So, dedicate, mamaya explain natin yan. No? Ano pa ba? Inaugurate. Ibig sabihin ng inaugurate, binigyan mo ng importansya. Okay? So, dito in first point, dedicate. Training up means dedicate. Anong dedicate? Hindi yung dedicate mo, ha? Hindi yung gagawin mo, tapos i-dedicate mo. Okay? Dedicate. Ayun, dedicate. Ibig sabihin, napakahalaga dito, kaya mo i-dedicate. So, train up. So, dedicate po, may Deuteronomy chapter 20 verse 5, huwag nyo na pong basahin.
Basahin ko na lang, sabi, and the officer shall speak unto the people, o yung mga opisyal po ay makikipag-usap sa mga tao, saying, sabihin, what man is there that has built a house and hath not dedicated it? Sabi dito, sino yung taong hindi na gumawa ng bahay at hindi po naging dedikado dito? Ibig sabihin ng dedikado, talagang nakatutok. Let him go and return to his house. Sabi, paalisin mo siya at bumalik sa kanyang bahay kaysa siya ay mamatay. Tapos dito, and another man dedicated. Alam niyo, ibig sabihin ng bahay dito, hindi talaga yung bahay na tinayo. Ito yung pamilya mo. Pag nanonood kayo ng mga medieval films, katulad ng, siguro ito, huwag niyo sana panoorin. Lord of the Rings. Narinig niyo Lord of the Rings? The House of ganito. Ano pa ba yung, sana hindi niyo napanood to, pero may mga bagay-bagay, hindi ko na sasabihin yung title, mamaya, panoorin niyo, pangit ng palabas na yun. Though maganda yung storya, pero pangit po. Maganda istorya pag makamundo ka. Okay? Pero ganyan. Ito, House of Santos, ibig sabihin mga lahi ng Santos. O pulo ng Santos. Okay? Lahi ng Dihomo. Diba? House of Dihomo yun. Okay? Yung kamag-anakan ng, ano pa ba? Lingad. House of Lingad tawag doon. Okay? Yung magkakamag-anak na yun. House of Diwa. Yun po yun. Okay? Ibig sabihin kamag-anakan ng Diwa, kamag-anakan ng Magalansan, kamag-anakan ng Lingad, kamag-anakan ng Santos, kamag-anakan ng Dihomo. Okay? So, ibig sabihin yun yung house. Ibig sabihin, ikaw po talaga ay nakatutok, binibigyan mo ng importansya. Yung pamilya, yun po yung ibig sabihin. Sa 1 Kings chapter 8, verse 63, ang sinabi dito, and Solomon offered a sacrifice of peace offering. Siya po ay nagsakripisyo ng offering para sa kapayapaan, which he offered unto the Lord. Para saan? Yung kapayapaan para sa Panginoon. Sabi dito, 2 and 20,000 oxen. Sabi, 22,000 na mga baka. Para lang magkaroon ng kapayapaan ng tao o siya sa Panginoon. Ilang baka yun? 22,000. Isipin mo magkano isang baka ngayon? 30,000 pesos, 40,000 pesos, 50,000 pesos. Isang baka? Tapos ilan yun? 22,000 na baka lang. Lang? Dami, di ba? So isipin nyo magkano yun? 20 times 50. Ilan? Aro? 1,000. O dagdagan nyo ng ilang zero yun? 5 pa. Ilan yun? Di na ko. Di magaling sa math. Ilan? 20,000 times 50. 20,000. Sabihin natin times 50,000. Nag-calculator na ako, di ba? 1 billion. Mahigit 1 billion ang in-offer na halaga ni Solomon. Bakit sabi dito? Sabi dito, 22,000 sheep, oxen, and 120,000 sheep. 120,000 na tupa. So the king and all the children of Israel dedicate the house of the Lord. Bakit? Kasi gusto nilang ipahalagahan yung templo ng Diyos. Yung templo na ginawa nila. Mahigit 1 billion to, siguro 2 billion, 3 bilyong piso po ito. Diba? Grabe. Ganon kahalaga ang sakripisyo. Kakainin ba nila ito? Hindi. Susunugin nila ito para saan? Sa Diyos. So yun yung ibig sabihin ng dedicate. Kaya hindi yung didikit mo kung ganyan-ganyan. Kasi didikit mo kayo may chewing gum, kaya didikit mo kung saan-saan. Nalagay mo pa sa buko ng kaaway mo. Hindi yun, okay? Importansya yung dedicate. Okay? Sabi dito, 2 Chronicles 7 verse 5, chapter 7, and King Solomon offered a sacrifice of 20, ito na pala yung binasa natin kanina. Parehas lang yan. 2 Chronicles sa 1 Kings. Okay? Parallel verses yan. So, ibig sabihin dito, dahil ikaw dedikado, yung discipleship, train up, ibig sabihin, pag training up, gusto mo merong bigyan ng focus. Ano yung ifo-focus ng tao nito? So, training up, dapat magkakaroon ng focus. At yung nagtuturo po ay focus din po sa kanyang disipulo. Sino po yung disipulo yung kanyang? Tinuturuan yung sumusunod-sunod sa kanya. So, kung baga sa inyong school,
kayo po ay disipulo na inyong teacher kasi nakikinig kayo sa teacher niyo. At nagbibigay po kayo po ay nagbabayad. Diba? Pero pag kunyari gusto niyong gumaling mag-basketball, may basketball clinic, magbabayad pa kayo. Pero na lang kung may basketball clinic na libre yung barangay ninyo. Paano tinuturo sa basketball clinic? Tamang pag-dribble, tamang pag-shoot, tamang pag-layup, diba? Yung mga crossover na yan, tamang play, paano magdepensa, paano kumilos na dala-dala yung bola. Ang daming bagay. So, bakit? Kasi dapat focus. Naka-focus sa isang bagay. Train up, ibig sabihin, may ilan tayong focus sa isang bagay. At syempre, dapat dedikado yung nagtuturo din. Kasi bakit? Kasi focus to the disciple, ganito, to grow, dapat sila po ay lumago. Kayo ba lumalago ba kayo sa school? O napipilitan lang kayong pumunta ng school? Kasi pag hindi kayo pumunta ng school, hindi kayo makakapaghanap ng trabaho pag pupunta ng school. Dahil libre lang, hindi nyo binibigyan ng pahalaga. Diba? Nanggaling po ako sa pagiging makulit sa school. Pupunta ako sa school, di ako nakikinig. Anong ginagawa ko sa school? Naipagkulitan! Kita-kita ko kayo, naipagkulitan din kayo ngayon. Hindi nakikinig. Yun po ang gusto bakit may discipleship. Para lumago. Yun po ang kagustuhan dapat ng mga teacher, ng mga pastors, yung mga masters, kung tawagin ng iba. Lumago. Mahilig ba kayo manood mga kung fu na palabas? Pag may kung fu na palabas, anong ginagawa? Yung estudyante yung tumatakbo-takbo doon sa mga salina, habol-habol nila. Master, turuan niyo po kami mag-kung fu. Para matuto silang may paglaban. At sasabihin nila, Master, anong kailangan mo para ako maturuan mo? Pagpapakaalipin ba ako sa'yo, etc., etc. Paghuhugas pa kita ng pinggan, paglalaba pa kita, paglulutuan pa kita, hanapan pa kita ng pagkain. Pakikita niyo sa mga palabas na yan. Okay? Ganun po, kasi gusto nilang maturuan ng isang bagay na napaka-importante. At dito, syempre, discipleship ng church is to train up a child o yung mga bago pa lang sa mga bagay tungkol sa Diyos. Paano magsilbi sa Diyos? Nakafocus. Bakit? Para lumago yung bawat isa. Bakit nagpapagal po ang Diyos para sa atin? Ba't siya nagpagal? Bakit siya nagpadala ng pastors, ng preachers, ng teachers? Para po tayo lumago para sa Panginoon. Hindi po yung para mapilitan lang tayo mapunta sa church kasi sinabi ni pastor, mag-church ka. Hindi lang tayo napipilitan sa church kasi nakalagay sa Biblia. Dapat gusto natin dahil mahal na mahal natin, unang-una sa lahat, yung Diyos. Pangalawa, gusto natin matutunan. Okay? Kung ano yung gusto ng Diyos. Dahil preaching po isa sa pinakamahalaga ng worship services po natin. At dito po, kailangan po consistent na nag-guide. Okay? Pag ikaw po ay naging isa sa mga marunong magturo, consistency po ay importante. Ano po ibig sabihin ng consistency? Kaya minsan, alam ni Edon to, kahit anong oras na late na magsimula tayo ng 6:30, ikaw song leader, sabi ko sa kanya, ikaw magpapasimula. Hindi na natin maaantay ni iba hanggang masanay sila ay pumunta dahil napakahalaga ng worship service. Dahil ginagawa natin ito dahil hindi ito requirement ng Panginoon, kundi mahal natin yung Panginoon. So tinitrain tayo magkaroon ng consistency. At consistent din tayo sa lahat ng bagay sa pagtuturo pag ikaw po ang magdi-disciple. Okay? Sabi dito, consistent ka sa pag-guide, consistent ka rin sa pag-reproof or exhort. Pag may mali, sabihan mo. Hindi maganda yung pinapasang awa mo yung isang tao, pwede na yan. Kasi po yung Panginoon gusto niya yung best natin. Hindi ka gagawa para sa Panginoon. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag nag-aral kayo, mag-aral kayo ng maigi. Gawin ninyo yung best ninyo. Pag nagtrabaho kayo, magtrabaho kayo ng maigi. Hindi para sa boss ninyo una, o hindi para sa teacher ninyo, hindi sa magulang nyo. Unang-una para sa Panginoon dahil kayo
ay tinawag ng Panginoon na gawin niyo yung best ninyo. Amen? Ayaw ng Panginoon yung, ay, pwede na yan. Oy, huwag mo sa masyadong sipagan. Baka wala ka nang magawa bukas. Alam nyo kasi minsan sa trabaho ganito. Lalo na pag arawan. Huwag mong bilisan. Bukas wala na tayong trabaho. Kasi arawan. Kadayaan. Oy, sabihin natin, nakakontrata. Bukas na yan. Nakakontrata naman tayo. Diba? Gagawin natin yung best natin. Kaya pag lumago yung negosyo nyo, isa doon dahil unang-unang mahal nyo yung Diyos. At ginawa nyo yung best kasi kunyari yung negosyo nyo, katulad ng, yan, gumagawa ka ng motor. Ginawa mo yung motor, inassemble mo ng maigi. Pinaganda mo talaga ng quality. Ginagawa nila, quality. Okay? Pag kayo po ay nagtitinda ng mga tinda kung ano-ano dyan, o kayo nagtatanim, gagawin nyo yung best nyo. At pag kayo, kunyari ito, alam na alam to nila Mang Jaime, hindi ko to ginagawa para gumanda yung negosyo lang natin kasi gusto natin maging tapat tayo sa Panginoon. Kasi iba nagbobomba eh, lalo na yung ampalaya. Alam niyo yung bomba, maglalagay ng reject sa pinakagitna na hindi na napapansin. Sabi ko, ayoko ng bomba, ayaw ng Diyos yan. Magbibigay tayo ng first class lahat yan. Kahit medyo mas mababa yung kikitain natin, pero hindi tayo nagkasala sa Panginoon. And we did our best for our Lord. Kasi yun ang kagustuhan ng Diyos. So, consistency. Okay? Consistency sa pag-reproof and rebuke. Pag may nagkamali. At doon sa pag-dedicate din, nakafocus ka dahil dedikado ka sa estudyante mo at dedikado ka sa Diyos, minsan kailangan mong kasama yung tao lagi. Kasi hindi naman all the time na kailangan kasama yung tao kasi kailangan niya ng lugar na minsan makita niya yung mali niya sa ginagawa niya. Matuto siya na talagang humanap ng paraan na ayon sa Biblia. Okay? Pastor, magtatrabaho lang maghaharapan. Oo! Tama ba ito sa Panginoon? Mag-shortcut ka ba ng mali? Para lang bumilis yung trabaho mo? O yung ginagawa mo shortcut, tama sa mata ng Panginoon. Okay? Kasi minsan there's room to grow na may isip ng tao, hindi lahat spoon feed. Pero lagi tayo asa sa Diyos. Sa lahat ng bagay. Okay? Pero minsan kailangan ng samahan kasi lalo na pagbago. Hanggang matutunan yung pinaka-basic. So sana, ba't tinuturo? Kasi isa sa inyo siguro magiging pastor. Isa sa inyo magiging teacher. Sigurado yan. Isa dito mula sa True Vine Baptist Church magiging preacher. Lalo pag ikaw ay pastor, magtuturo ka ng disipulo, ibig sabihin nyo magpapatuloy sa church. And isa sa vision ko talaga is, soul winning church po ito, hindi lumago na etc. Soul winning kasi gusto natin ipalaganap yung salita ng Diyos. At sana yung church po na ito ay tumagal hanggang rapture. Kasi rapture po, punta na tayo sa langit. Amen? So tuloy-tuloy na di-disciple. Okay? So, dito pa, dahil dedikado ka doon sa estudyante mo, sa disipulo mo, o kung ikaw, ito pa, as a teacher, minsan kailangan mo i-provide ng treasure. Minsan kailangan mo magpaluwal. May kilala akong pastor, kahit walang pambayad yung estudyante, o yung mga gustong matuto na maging pastor, tinatawag nilang Bible student, mga disciples nila, minsan sila nagpapakain kasi galing sa mahirap talaga eh. Okay? Ang kailang hiling lang nila dun sa dun tayo. Dahil naging church worker ka, dahil ka magpapalaganap, magsa-soul win ka lagi. Ang doble kasi lahat tayo mag-soul win eh. Pero yung mga church worker talaga, doble, triple, or 10 times na kaya na magsa-soul win. Buong araw, buong gabi. O buong araw hanggang gabi. O mag-aaral sa salita ng Diyos, magtuturo. Kasi din gusto nila gusto nila maging pastor eh. Pinapakain sila ng mga masters nila. Kasi kulang eh. Dumarating na tayo sa after. So minsan kailangan mag-shell out. Minsan yung treasure mo, hindi man siguro ito yung pera, pero yung mga bagay-bagay na kailangan ng isang tao. Kasi walang damit.
Okay? May nagbigay na ba sa inyo ng damit, ng mga pangangailangan nyo? Kasi kailangan nyo na maging mukhang maayos sa mata ng Diyos. Kasi gusto po ng mga leader nyo na maging maayos kayo sa mata ng Diyos mula sa inyong puso. Rinipost ko po yung isang post ng isang tao tungkol sa pananamit ulit. Mula sa puso yun na gusto mo i-glorify yung Panginoon kaya magdadamit ka ng maayos. Hindi lang sa nababae sana yun, pati lalaki. Okay? Ganyan din po, theology. Pag ikaw po ay magdi-disciple, ang pinaka-importante mong tinuturo, alin? Hindi magkaroon ng pera. Kung ano po ang tungkol sa Diyos. Okay? Ito ay katulad sa Timothy chapter 3 verse 16 and 17, all scripture is given inspiration of God. And this profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So ituturo mo, saan mo ituturo? Gagawa ka ba? Hanap ka pa ba ng ibang Biblia? O hanap ka pa ba ng ibang libro? Hindi po, yung Biblia natin napaka-importante na. Nangyari sa'yo. Pag preaching, ganyan na. Okay? So minsan, nagiging hard ako sa inyo kasi para masanay kayo in the time na may worship service tayo sa puso natin sa Panginoon. Okay? So yun po, tuturo natin yung salita ng Diyos. Pinaka-importante yan. Pag naging magulang kayo, yun po ang pinaka-importante din sa mga anak ninyo. Yung character nila will be built in the character of the Word of God. Ayon sa salita po ng ating Panginoon. Okay? So dito po, point number 2 ay talents din. Kapag meron kayong talento, ituro nyo po ito sa mga tao. Ito yung mga nakakatulong po sa ministry o sa ministeryo po ng Panginoon. Hindi na misteryo, ang ministeryo. Okay? Sa pagpapalaganap. Sa Ephesians chapter 4 verse 11 po yan. Ephesians chapter 4 verse 11. Ano po ulit yung Ephesians chapter 4 verse 11? Pag binuksan nyo po yung inyong Bible, Ephesians chapter 4 verse 11. Ang sabi po dyan, habang binubuksan ko po ang aking Bible, ang sabi dyan, and he received, Romans pala to. Dito pa kasi. Ephesians, after ng Corinthians po yan, Ephesians chapter 4, verse 11. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, teachers. At magkakita naman natin sa Corinthians, yung iba magaling sa lingwahe, yung iba magaling saan? Sa pagtulong. So pag may talento kasi sa mga bagay na makakatulong po sa iba, magaling kang magkanta, magaling kang maggitara, di ba? Ituro mo rin. Kasi nakakatulong sa ministry. Paano ka magsalita ng maayos, ituro mo rin. Okay? Kung magaling kang magtula, ituro mo rin. Kasi nakakatulong sa ministry yan eh. Okay? Kapag magaling ka magtula tapos preacher ka, ang galing mo sigurado gumawa ng outline na magsalita dito sa harap. Kasi napakagandang pakinggan. So dun po, talents. Point number 1 is dedicated. Una, dapat dedicated yung natuturo. At dedicated din po yung train up po na ito. Bakit? Dedicated ka dun sa tuturuan mo. Yung mga bagay-bagay na yun. Then, importante po yung mga bawat miyembro ng simbahan. I-disciple yung bawat isa nila. At sa ating church, sana lahat tayo matutong soul winning. Sana, every Sunday afternoon, kasama na kayo sa soul winning. Okay? Kasi wala na tayong worship sa hapon eh. Sana magaganon din, adults, Sunday school. Pag dumami tayo, hindi ko na kaya i-Bible study yung mga matatagal na sa Sunday school natin. Pag-aaralan natin mga doktrina. Okay? So dito po, point number 2. Una, dedikado, ibig sabihin focus ka, napaka-importante, discipline. Training up means discipline. Saan discipline? Teaching discipline to do things. Okay? Ano yung mga disiplina na ito? Una po, parang task. Kunyari, nakita niyo yung basketball si Ryan, anak ni Kuya, dito man angkat dyan. Nakita niyo yung disiplina, nakikita niyo paano siya mag-practice ng basketball araw-araw. Disiplinado eh. Diba?
Kung ano, wala siyang mga barbell, nilagay niya ng buhangin yung mga, ano dyan, para meron siyang mabuhat-buhat. Araw-araw nag-shoot. Araw-araw nag-dribble-dribble, pinag-aaralan yung dribble. Para paulit-ulit. Di ba, pag kayo nag-aral ng karate o kaya boxing, paulit-ulit din yung basics araw-araw. Bakit? Tinitrain. Bakit? Kasi, una, parang ang hirap gawin ito eh. Binibigyan kayo ng disiplina na masanay kayo sa isang bagay na ito. Sa atin, kinukulit ko kayo, 8:30 mag-Bible reading tayo pag meron kayong online. At sana araw-araw, pag wala kayong, di kayo makasama sa online, tinitingnan nyo, ito yung araw na ito yung gusto. Na sana, sabi ni Pastor, ito yung basahin. Kasi gusto ko po kayo matuto na magbasa ng Bible araw-araw. Bakit meron tayong mga devotion? Para magkaroon kayo ng personal time na iniintindi. Aside from Bible reading, devotion talaga, iniintindi mo, hinihimay-himay mo yung salita ng Diyos. Blessing, meron tayong devotion na nabibigay sa inyo na pag iniintindi nyo, pero tingnan nyo paano pinag-aaralan yung salita ng Diyos. Okay? Binabasa nyo ba yung devotion? Hindi na kayo nag-heart kasi kinulit ko kayo. Pero sana binabasa nyo yung devotion na natin araw-araw. Ngayon, dalawa kasi maraming devotions ako nakakuha ngayon. At yung devotion natin is about praying. Diba? Ang iksi lang nun eh. Matthew chapter 6 verse 9 to 13, ang iksi lang nun pero napaka daming maituturo doon. Kung ano yung mga ibig sabihin ng mga yon. At hindi ito yung gawa-gawa lamang at ayon sa Biblia ito. Ano ba yung napagbasa natin kanina? Diba? Thy will be done. Sabi nga, give us this day, diba, as in earth, that, diba, kung ano yung sa langit, ganun din po sana sa lupa. Yun yung huling devotion na i-send kanina. So, araw-araw, matusanay tayo magbasa nito. Una, mahihirapan tayo. Araw-araw, sinasabi ko po sa inyo, sanayin nyo kahit isang tao, mag-soul win kayo. Hindi naman si Mang Jaime, nakikita niya, si Eton na naka-experience na yan, na medyo babastusin ka ng tao. Ay, ayoko yan. Ayoko ganyan. Hindi pa nga kayo nakakita yung talagang, umalis ka dito, masasaksak ka namin. Wala pa kayo nakikita na nakasama ako. Pero minsan may bago tayo, ayoko dyan, huwag ka makulit. Hindi ako naniniwala sa Diyos eh. Mahal po ito kayo eh. Minsan nakaranas na ako. Pero nakita niyo yun, minsan pag kinukuha yung trucks, nilulupot. Nakita niyo na yun. Huwag kayo nahiya. Tinitrain kayo ng Panginoon kasi yung Panginoon gusto niya maipalaganap natin sa salita. Isa lang, hinihingi sa inyo. Hanggang maging habit, una, mapipilitan kayo hanggang maging habit niya ito, at sana yung habit na yun ay bula sa puso niyo. Okay? Kasi una yung hiya-hiya nyo, mawawala rin yun eh. Nanggaling din ako dyan. At ito po yung ginawa sa akin. Okay? Minsan sabi, bakit kaya pinagsalita si ganito ganyan? Eh, hindi pa marunong mag-preach. Lahat po na una nag-preach, siguro 90% or 98% of the time. Babasahin lang kung ano meron sa harap niya. Binibreak lang po yung hiya at yung takot po magsalita sa harap. Okay? Blessing lang po ako. Yung una kong pagturo talaga, dun pa sa mga preso eh. Hindi ako komportable dun eh. Nagawagan talaga ako eh. Sinalo lang ako ng kasama ko. Okay? Hanggang makasanayan muna kasi gusto ng Diyos. Okay? Dito rin sinabi nga sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25. Okay? Itong mga napipilitan hanggang passion muna sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 9, ano ba to? Verse 25 hanggang 27. Ang sabi po dito, and every man that striveth for mastery is temperate in all things. Sabi, lahat ng tao na gusto maging kabisado o mamaster ang isang bagay, ay magaling sa lahat ng bagay tungkol doon sa kanya minamaster. Now they do it to obtain a corruptible crown. Ito, bilang isang Kristiyano, ginagawa natin, maging master natin yung mga bagay ng gusto ng Diyos para magkaroon tayo ng incorruptible crown. Ang incorruptible crown, magkaroon tayo ng award mula sa Diyos na isang korona na hindi nabubulok, hindi nakakalawang, o hindi nakakain ng mga bukbok.
o ng mga amag. Okay? Yun po, ang obtain. Yung iba po, corruptible crown ang hinahanap. Ano ito? Kasi yung mga mundo, practice ng basketball, practice mag-swimming, practice magaling sa volleyball, practice na gumaling tayo sa school para magkaroon ng honors, para madali magkaroon ng trabaho. Pinapaganda natin yung mga gawain natin para maibenta natin yung mga bagay sa negosyo natin. Diba? Yung mga taktika natin pag tayo negosyante para makapagkaroon tayo ng maraming sales. Corruptible yun, ibig sabihin nabubulok yung mga bagay na nawawala yung mga bagay na yan. Yung yaman mo dito sa mundo, hindi mo madadala sa taas, pero minamaster ng mga tao ito. Diba? Kaya ang galing-galing ni Kobe kasi ang galing araw-araw nag-jump shot ng 1,000 at least